Habang nakatitig si Tang kay Xiao Wu, bigla niyang naalala ang itinuro noon ni Teacher Guanlong, na ang Carry City ay pinamumunuan ng Great Peacock Demon King. Dahil doon, naisip niyang walang duda, ang bloodline ni Xiao Wu ay mula sa Peacock, ang hari ng lahat ng lumilipad na halimaw. Napansin din niyang naroon ang lalaking may dilaw na buhok kasama ang lalaking unang sumita sa kanya. Magkagrupo sila. Mula sa kanyang obserbasyon, napagtanto niyang ang lalaking may dilaw na buhok ay mula sa Golden Lion Clan, may golden bloodline at ang cultivation base nito ay nasa level 8. Si Xiao Wu naman, sa presensya pa lang, ay tiyak niyang nasa level 7, at malinaw na si Xiao Wu ang puso ng kanilang grupo. Di nagtagal ay natapos ang sparring session. Habang pinagmamasdan ni Tang ang mga estudyante, hindi niya napigil ang mainggit, nakakalapit sila at nakakalaban si Xiao Wu, samantalang siya ay taga-linas lamang. Naisip niyang kailangan niyang lumakas, at lumakas ng mabilis. Bumalik si Tang sa Carry Academy Square upang ipagpatuloy ang kanyang paglilinis. Ngunit hindi niya inaasahan na masisilayan niya ulit si Xiao Wu. Sandaling nanaginip siya ng gising, parang niyayakap niya ito, parang abot kamay lang. Bigla siyang natauhan ng mapansing lumingon si Xiao Wu pabalik sa kanya. Mas lalo siyang nagulat nang makita niyang papalapit ito sa kanya, at hindi niya malaman kung ano ang dapat gawin. Nanigas siya sa kinatatayuan. Paglapit ni Xiao Wu ay nagkatitigan sila. Sa tono nitong nagtataka, tinanong siya kung nagkita na ba sila dati. Sumagot si Tang na siya ang bumili ng milk tea sa kanilang shop noong araw na nagkita sila. Kumunat ang noo ni Xiao Wu sandali bago sinabing naalala na niya. Pagkatapos ay seryoso nitong sinabi na dapat niyang tandaan, ang pagtitig sa mga estudyante dito ay pwedeng magdulot ng gulo. Sinabi ni Tang na nauunawaan niya. Tumango si Xiao Wu, bago nagpaalam at lumakad palayo. Nanatiling nakatitig si Tang hanggang mawala ito sa paningin niya. Samantala, hindi rin maipaliwanag ni Xiao Wu kung bakit niya ito kusang nilapitan. Hindi niya ugaling makipag-usap sa mga estranghero, lalo na kung hindi niya naman ito kilala. Ngunit kanina, para bang may humilas sa kanya. Para bang familiar si Tang sa paraang hindi niya maunawaan. Kinabukasan, sa Redemption Academy, kinumusta ni Tang si Dubai. Sinabi ni Dubai na inubos niya kahapon ang kanyang spirit strength, kagaya ng payo ni Tang, at ramdam niyang unti-unti itong nag-i-improve. Dahil dito, sinabi ni Tang na tutulungan niya muli ito mag-cultivate mamayang gabi. Masayang lumapit si Dubai at gusto pa sanang yakapin si Tang habang sinasabing naniniwala na siya ngayon sa swerte, dahil mula nang makilala niya si Tang, puro magagandang bagay na raw ang nangyari sa kanya. Agad siyang itinulak ni Tang at sinabing pupuntahan na lang niya ito pagkatapos ng hapunan. Pagsapit ng gabi, tinulungan ni Tang si Dubai na i-cultivate ang Eye of Heavenly Fox. Pagkatapos nito ay bumalik siya sa sariling kwarto upang mag-cultivate rin. Naisip niyang kailangan niya ng pabilisin ang kanyang paglakas upang maprotektahan si Xiao Wu. Ang lahat ng nangyari sa araw na iyon ay nag-udyok sa kanya na baguhin ang kanyang paraan ng pagpapalakas. Kinabukasan, habang naglilinis si Tang sa Carry Academy Square, napaisip siya kung gaano kalakas ang swerteng dala ng Eye of Heavenly Fox. Kahit napakalaki ng Carry Academy, nagawa niyang makita si Xiao Wu ng 3 beses. Ngunit naiinis siya dahil laging kasama ni Xiao Wu ang lalaking may dilaw na buhok, ngunit alam niyang hindi pa niya kaya itong kalabanan. Kulang pa ang lakas niya, kailangan niya ng paraan para mas lumakas. Pagbalik niya sa Redemption Academy, napagtanto ni Tang na naka-level 6 na ang Wind Tiger Transformation at hindi ito basta ma-upgrade. Ang maaari niyang iangat ay ang Flash Leopard Bloodline at ang Sapphire Vine. Kasabay nito, naisip niyang kailangan niyang makalapit kay Xiao Wu, at ang pagiging taga-Wallis ay hindi sapat para dito. Pagsapit ng gabi, palihim na tumakas si Tang mula sa kanilang silungan. Sa ilalim ng dilim, maingat niyang pinag-aralan ang defensive array ng Carry Academy. Alam niyang hindi niya pwedeng akyatan ang pader dahil tiyak na tutunog ang alarm, kaya napagpasyahan niyang subukan ang likurang pinto ng akademya. Narinig kasi niyang may mga estudyanteng tumatakas dito sa gabi para magliwaliw. Eksaktong pagdating niya, may 2 estudyanteng pabalik sa loob. Naghanda si Tang at isinuot ang kanyang maskara. Pagbukas nila ng pinto, agad siyang kumilos. Ginamit niya ang 3 ability, Golden Wing Transformation, Leopard Flash, at Time Change.
Tagumpay siyang nakapasok ng hindi napapansin. Huminto siya sandali sa isang sulok upang magmasid, pagkatapos ay tumingin patungo sa gusaling nais niyang pasukin. Sa Academy Store, may 2 gwardyang halimaw na nagbabantay, ngunit perpekto ang mga ability ni Tang para sa ganitong misyon. Muli niyang ginamit ang 3 skill at matagumpay niyang nabulusok ang loob. Sa loob, ginamit niya ang Rhinoceros Heavenly Eyes at nakita niyang maraming locker ang naglalaman ng iba't ibang mahahalagang bagay. Napansin din niyang hindi komplikado ang array system, ngunit nangangailangan ito ng oras upang lubos na mapag-aralan. Sa huli, napagpasyahan niyang hanapin muna ang core nito. Nagpatuloy siya sa pag-iikot sa loob ng gusali hanggang makarating siya sa isang lugar kung saan mayroong 6 na vault. Sigurado siyang naglalaman iyon ng mga pambihirang bagay. Ngunit bago niya ito galawin, kailangan muna niyang pag-aralan ang defensive array na nagpo-protekta rito. Makalipas ang halos 1 oras, may sapat na siyang ideya tungkol sa array system ng pamilihan. Naisip niyang nasa isa sa mga vault ang core, ngunit napakadelikado pang buksan ang mga ito ngayon. Sa halip, pinili niyang tingnan muna ang mga maliliit na locker sa labas. Isa-isa niya itong binuksan at nakita ang iba't ibang uri ng kagamitan at treasure, ngunit hindi niya ito kinuha. Sa halip, may mas naisip siyang mas mahusay na plano. Kinabukasan, dumating ang manager ng pamilihan. Binati siya ng gwardya at ipinaalam ni Manager Hu na papasok na siya upang simulan ang trabaho. Pagpasok niya ay agad siyang napahinto at napasigaw. Nakabukas ang lahat ng mga kabinet. Tinawag niya ang isa sa mga gwardya at tinanong kung bakit ganito ang itsura. Sumagot ang gwardya na sigurado silang maayos ang lahat nang huli silang nagpatrolya kagabi. Sa mga sandaling iyon, mabilis na tumakas si Tang San, isang anino lamang ang bakas na naiwan sa kanya. Tiningnan ni Manager Ho ang talaan ng mga bagay na nakaimbak sa gusali, at nagulat siya nang malamang wala ni isang nawawala. Wala ring bakas ng pagnanakaw. Hindi nila maipaliwanag ang nangyari. Samantala, nagpatuloy ang araw ni Tang na para bang walang anumang naganap. Nagtuloy siya sa pagwawalis, at pagkalipas ng 1 linggo ay hindi muna siya bumalik sa Academy Store. Mas pinili niyang pag-aralan ang lahat ng impormasyon na nakuha niya tungkol sa defensive array system ng pamilihan. Sa araw ding iyon, muli niyang nakita si Xiao Wu. Ngunit gaya ng dati, kasama na naman nito ang lalaking may dilaw na buhok. Nainis si Tang kung bakit laging nakabuntot ang lalaki kay Xiao Wu. Umalis siya agad at inisip na kailangan na niyang paigtingin ang kanyang plano. Pagsapit ng gabi, matapos siyang mabasbasan muli ni Dubai ng swerte, bumalik si Tang sa Carry Academy upang muling subukan itong pasukin. At muli, nakakita siya ng pagkakataong makalusot, kaya agad siyang gumalaw. Ngunit hindi niya inaasahan na may makakakita sa kanya. Habang papalapit siya sa gusali, isang napakalakas na kidlat ang biglang tumama sa direksyon niya. Mabilis niya itong naiwasan, ngunit sapat ang lakas ng atake para mabitak ang lupa. Sumigaw ang lalaki mula sa dilim, hinihingi ang pagkakakilanlan ni Tang at kung bakit niya sinusubukang pumasok sa akademya. Hindi sumagot si Tang. Buong konsentrasyon niyang inisip ang pagtakas. Hindi naging madali. Muling pinaputukan ng lalaki si Tang ng sunod-sunod na thunderbolts, at bawat bagsak ay kumikidlat ang buong paligid. Habang umiilag si Tang, naisip niya kung paano siya napansin, sigurado siyang malakas ang kalaban, at ang cultivation nito ay nasa level 8. Pumasok sa isip niya kung baka hindi tumalab ang swerteng ibinigay ni Dubai. Walang tigil ang banat ng lalaki, unti-unti nang nababalot ng kidlat ang kalangitan. Dahil dito, nagpasya si Tang na gamitin ang time change ability. Wala na siyang ibang paraan. Ngunit sa mismong sandaling iyon, kusa namang nag-activate ang spiritual Rhinoceros Heavenly Eyes. Nagulat ang lalaki, hindi niya maipaliwanag kung bakit hindi tinatamaan si Tang kahit pa large-scale thunder attack na ang ginagawa niya. Sa patuloy na pag-atake, napansin niyang may crack na lumalabas sa mismong lightning ball na nilikha niya. Hanggang sa sumabog ito sa mismong paanan niya. Bumagsak siya sa lupa, at sinamantala iyon ni Tang para tuluyan ng makalayo. Nang makita siya ng kasama ng lalaki, tinanong nito kung anong nangyari. Sinabi niya na may magnanakaw na nagtangkang pumasok sa akademya, at inakala niyang mukhang mula ito sa Flash Leopard Clan dahil sa bilis. Samantala, sa loob ng gubat, pinrosezo ni Tang ang nangyari.
Napagtanto niyang walang problema sa swerteng ibinigay ni Dubai, dahil kahit malapit na siyang tamaan, wala pa ring masamang nangyari sa kanya. Sa katunayan, masaya siya, sa ilalim ng tindi ng laban ay nag-evolve ang Spiritual Rhinoceros Heavenly Eyes sa level 4. Hindi lang siya nito tinulungang iwasan ang bawat Thunder Strike, nagawa rin itong pasabugan ang Lightning Ball ng kalaban. Gayunman, bigla siyang nakaramdam ng matinding panghihina. Doon niya naunawaan kung bakit madalas himatayin si Dubai sa tuwing ginagamit nito ang kapangyarihang iyon. Umupo si Tang at agad na ginamit ang Mysterious Heaven Skill upang maabsorb ang Heaven and Earth Chi sa paligid para maibalik ang lakas na naubos. Kinabukasan, bumalik si Tang sa Carry Academy para ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Sa araw na iyon, napagtanto niyang simula nang mag-level up ang Spiritual Rhinoceros Heavenly Eyes, nakikita na niya ang pabago-bagong enerhiya sa paligid, kabilang na ang mga dumadaloy sa alarm arrays. Dahil dito, alam niyang mas kaya na niyang kontrolin o iwasan ang mga ito kung gugustuhin niya. Habang nagwawalis, napadaan muli si Xiao at ang lalaking may dilaw na buhok. Narinig ni Tang ang usapan nila. Inaanyayahan ng lalaki si Xiao na sumama sa Carry Mountain Range, at sinabi nitong siya mismo ang paprotekta sa kanya. Dagdag pa niya, dahil siya ang kasama, siguradong papayag ang mga guro. Sumagot si Xiao na pag-iisipan niya muna ang alok. Ngunit mariing sinabi ng lalaking may dilaw na buhok na hindi na kailangan pang mag-isip, wala raw magiging problema dahil siya mismo ang magpoprotekta kay Xiao. Ipinangako pa niya na tutulungan niya itong tumaas ang kanyang experience score. Dahil sa patuloy na pamimilit ng lalaki, napapayag rin niya si Xiao. Samantala, narinig ni Tang ang buong usapan. Sumikip ang dibdib niya. Pakiramdam niya ay may masamang balak ang lalaki, at kung sasama si Xiao, magkasama sila araw at gabi, pati pagtulog. Napahigpit ang hawak ni Tang sa kanyang walis. Sinabing hindi niya hahayaan iyon at kailangan na niyang isakatuparan ang kanyang mga plano. Pagkatapos ng trabaho, bumalik si Tang sa Redemption Academy at agad na hinanap si Mayor Zhang. Ipinaalam niya na sa tingin niya ay kailangan nilang bumalik sa Carry Mountain Range para mag-cultivate. Napahawak sa sentido si Mayor Zhang, sumakit ang ulo nito. Sinabi niyang kahit naging maganda ang resulta ng unang pagpunta nila roon, hindi niya malilimutan ang delikadong paghaharap nila sa Winged Tiger King. Kaya't tinanong niya si Tang kung ano ang dahilan ng muling pagbabalik. Ipinaliwanag ni Tang na magiging maayos na ngayon. Aksidente lang daw ang nangyari noon, at higit sa lahat, mas malakas na sila ngayon kumpara dati. Isa pa ay baka sakaling muling umangat ang lakas ni Dubai at guli gaya ng una nilang pagpunta. Napabuntong hininga si Mayor Zhang. Sa huli, alam niyang mahirap talunin si Tang sa argumento, kaya pumayag din siya. Dagdag pa niya, kung magiging maganda ulit ang resulta ng kanilang paglalakbay, irerekomenda niya na sa susunod ay isama ang lahat ng 16 na estudyante sa ilalim ng pamumuno ni Tang. Ngumiti si Tang at sumang-ayon. Bago siya umalis, ipinagmalaki niya na ang Eye of Heavenly Fox ay nakaabot na sa level 4. Napasigaw si Mayor Zhang sa sobrang pagkabigla. Pagsapit ng gabi, nagpunta si Tang sa kwarto ni Wu Bangji upang ipaalam ang plano. Nagulat si Wu Bangji nang malamang babalik ulit sila sa lugar ng Winged Tiger. Paano raw kung muli nilang makita ang Tiger King, lalo na't pinatay nila ang asawa at anak nito. Ngunit sinabi ni Tang na wala itong dapat ikabahala dahil kasama nila ang guro. Isa pa, mas malakas na sila ngayon. Sa huli, napilit din si Wu Bangji na sumang-ayon. Sa Carry City, pumunta si Xiao Wu sa kanilang milk tea shop at tinawag ang kanyang ina, sinabing tutulong siya. Nagtaka ang ina kung bakit maaga siyang umuwi. Ipinaliwanag ni Xiao Wu na aalis sila ng grupo para mag-cultivate ng ilang araw. Nabahala ang kanyang ina at sinabing mag-ingat siya, lalo na sa mga taong may Golden Lion bloodline. Iniba ni Xiao Wu ang usapan at naikwento niya na nitong mga nakaraang araw ay palagi niyang nakakasalubong ang isang human vassal. Pakiramdam niya ay nakatuon sa kanya ang pansin ng lalaki. Ngumiti ang kanyang ina at tinanong kung iyon ba ang batang binigyan nila ng milk tea. Tumango si Xiao Wu at sinabing baka nagkataon lang ang lahat. Ngumiti ang kanyang ina at sinabing gamitin niya ang pagkakataon upang malaman ang divine transformation nito at huwag kalimutan tanungin ang pangalan. Pagsapit ng gabi, matapos matanggap ang blessing ni Dubai, bumalik si Tang sa akademya.
Ginamit niya ang Spiritual Rhinoceros Heavenly Eyes upang makita ang enerhiya sa paligid ng alerting array. Kailangan niyang itugma ang energy emission niya dito. Kapag nagkamali siya, sisigaw ang alarm, at wala siyang magagawa kundi tumakas. Nagsimula siyang i-neutralize ang enerhiya ng array. Ilang minuto lang ang lumipas. Nagtagumpay siya, ngumiti si Tang. Tumalon siya sa pader, hindi na niya kailangan pang dumaan sa likurang pinto. Tumuloy siya sa Academy Store. Sa loob, ginamit niyang muli ang parehong paraan upang alisin ang protection ng array. May 4 na oras pa bago sumikat ang araw, sapat para pag-aralan ang buong sistema. Kalaunan, na-control niya ang core array. Handa na siyang kunin ang anumang gusto niya, ngunit naisip niyang dapat hindi madamay ang Redemption Academy. Kaya't humanap siya ng ibang paraan. Naglibot siya sa loob. Alam niyang ang lugar na iyon ay puno ng kayamanan para sa pag-cultivate, hindi lamang dahil sagana ito sa Essence Chi, kundi dahil may mga high-level na halaman na perpekto para sa pag-upgrade ng kanyang ika-6 na bloodline. Hinawakan ni Tang ang isa sa mga halamang nasa harapan niya, at kagaya ng inaasahan, ang enerhiya nito ay kaya ring i-absorb ng kanyang Mysterious Heaven skill. Naisip niyang kapag na-absorb niya ang enerhiya nito para makabuo ng isang plant-based brand, mas magiging puro yun kumpara sa enerhiyang nakukuha niya mula sa mga halimaw. At kapag nagawa niyang pagsanibin ito sa kanyang Sapphire Vine, siguradong lalakas ang kapangyarihan ng pang-6 niyang bloodline brand. Kasabay nito, pinatitibay rin ng enerhiya ng mga heavenly treasures ang kanyang katawan, kaya magiging mas madali para sa kanya na kayanin ang pagtaas ng antas ng kanyang Mysterious Heaven skill. Napagpasyahan ni Tang na mas makabubuti kung i-cultivate niya muna ang mga enerhiya roon kaysa agad na mag-absorb ng mga divine transformation. Maingat niyang ibinalik ang halaman sa lalagyan at napaisip na napakaraming heavenly treasures doon. Hanggat hindi niya tuluyang naa-absorb ang lahat ng enerhiya ng mga ito at hindi pa natutuyo ang bawat halaman, patuloy silang mabubuhay at babalik sa dating sigla dahil sa napakakapal na world essence sa lugar na iyon. Dahil dito, naisip ni Tang na maaari niyang gawing cultivation area ang lugar na iyon. Pagsikat ng araw, sinuri ni Tang ang 5 uri ng plant energy na kanyang na-absorb, na may average energy level na nasa level 5 hanggang 6. Ang huli niyang ginawa ay pagsamahin ang lahat ng enerhiya para makabuo ng panibagong brand gamit ang Mysterious Heaven skill. Sa huli, nakabuo siya ng isang vine energy na kayang umabot hanggang 20 meters sa ngayon. Naalala niya ang blue-silver grass na na-master niya sa nakaraang buhay, may 4 itong abilities, binding, parasite, web restraint, at blue-silver poison. Sa ngayon, tinatansya niyang nasa 70% pa lang ang kakayahan ng bagong vine energy kumpara sa nakaraan niyang buhay. Naisip ni Tang na sa susunod na mga araw ay maaari nang umabot sa level 6 ang kanyang pang-6 na brand. Tatawagan niya itong Blue-Silver Emperor mula ngayon, at balang araw ay muling makikilala ang kapangyarihan nito, gaya sa dati niyang buhay. Makalipas ang ilang oras, tinawag sila ni Guanlong. Sinabi niya na alam niyang nagbunga ng maganda ang una nilang paglalakbay at tumaas ang lakas ng bawat isa sa kanila. Dinagdag niya na bahagi ng kanilang tagumpay ay dahil sa swerte, ngunit ang swerte ay hindi palaging nasa kanilang panig. Nalito si Dubai sa kanyang mga narinig. Napaisip si Guanlong kung swerte lang ba talaga ang lahat. Ngunit imposibleng swerte lang dahil hindi lang nila iniwasan ang Winged Tiger, nagawa rin nilang patayin ito. Tiningnan niya ang bawat isa, si Dubai ay level 4, level 5 sina Cheng at Gu Li, habang sina Tang at Wu Bangji ay parehong level 6. Napatingin siya kay Wu Bangji at naisip niyang sa ilalim ng gabay ni Tang ay mas humusay ang ice element control nito, kahit siya ay napapahanga. Samantala, napalalim ang pag-iisip ni Tang. Alam niyang magsisimula na ngayong araw ang paglalakbay ng grupo ni Xiao Wu. Kailangan niya silang obserbahan mula sa malayo, hindi siya maaaring lumapit, ngunit hindi rin pwedeng masyadong malayo upang kung may mangyaring masama ay matulungan niya si Xiao Wu. Habang napapaisip siya, inihayag ng grupo ang kanilang pag-alis. Nag-umpisa silang maglakbay at makalipas ang 2 oras, iminungkahi ni Tang na magpahinga muna sila. Doon niya sinabi kay Cheng na narinig niyang may iba pang estudyante ng Kerry Academy na pupunta sa Kerry Mountain Range, at malaki ang posibilidad na makasalubong nila ang mga iyon. Dagdag pa niya, mas mabuti kung pagmasdan nila ang grupong iyon.
Nagtanong si Cheng kung malalakas ba ang mga iyon. Sumagot si Tang na sobrang lakas, at ipinaalam niya na ang may Golden Lion bloodline sa grupo ay level 8. Dagdag pa niya, kung hindi siya nagkakamali, si Xiao Wu ay mayroong sovereign level monster bloodline, ang pinakamataas sa lahat ng monster bloodlines. Sabi ni Tang, kailangan lang nilang dumistansya ng kaunti, dahil sa kombinasyon ng grupo ay kayang-kaya nitong harapin kahit level 9 na halimaw. Pagkatapos ay sinabi ni Tang na may ibibigay siya sa kanila. Ipinakita niya ang mga sandatang ginawa niya sa tulong ng mayor. Puro mechanical ang mga ito at maaaring gamitin kahit ng ordinaryong tao. Ginawa niya ang bawat isa ayon sa kakayahan ng bawat miyembro. Para kay Cheng, ipinakita niya ang tight-back crossbow. Ipinaliwanag niyang isinusuot ito sa likod, at kapag yumuko si Cheng ay kusang lalabas ang mga palaso. Higit pa rito, mas lalakas ang atake kapag nakalipad si Cheng. Pinaalala rin ni Tang na 2 set lang ng palaso ang nagawa niya kaya kailangan iyong kolektahin matapos gamitin. Sunod, ipinakita niya ang sleeve arrow, magaan at mabilis. Kapag binaluktot ang pulso, titira agad ito ng palaso. Ipinaliwanag ni Tang na maaari nilang lagyan ng bloodline strength ang bawat sandata. Kapag hinayaan nilang mag-ipon ng enerhiya ang sandata, lalakas ang atake nito. Iba-iba ang epekto depende sa bloodline power. Nagtanong si Wu Bangji kung anong klaseng pagkakaiba ang tinutukoy ni Tang. Inihalimbawa niya na kung ang Golden Wing bloodline ang gagamit, magiging mas mabilis, mas matulis, at mas malakas ang penetration power ng palaso. Pero kung si Wu Bangji ang gagamit, magkakaroon ng palaso ng ice attribute. Napabulong si Cheng na imposibleng gawin ang ganoong mga sandata, dahil alam niyang wala namang malalim na kaalaman sa arrays ang mayor. Kaya sumagi sa isip niya, baka kay Tang lahat ng galing ang ideya. Pagkatapos ay ibinigay ni Tang kay Dubai ang Godly Huge Crossbow. Tuwang-tuwa si Dubai paghawak niya rito, mabigat, matibay, at halatang dekalidad. Ipinaliwanag ni Tang na kapag ini-infuse niya dito ang bloodline power at pinindot ang gatilyo, kaya nitong tumira ng 36 na maliliit na palaso. Naisip rin ni Tang na gusto niyang makita kung anong epekto ng palaso kapag sinabayan ng blessing ng Heavenly Fox. Sinabi ni Tang kina Wu Bangji at Guli na sa lakas nila, hindi nila kailangang matakot kahit wala silang sandata. Ipinaliwanag niyang dahil kaunti lang ang oras niya, iyon lamang ang nagawa niya. Nagtanong si Guli kung gaano kalakas ang mga sandatang iyon at kung gaano kalayo ang kaya nilang abutin. Sinabi ni Tang na ang sleeve arrow ay kayang umabot ng 30 meters. Mas mahina kaysa sa iba, pero mas madali itong kontrolin. Ang tight-back crossbow ay umaabot ng 50 meters, at ang Godly Huge Crossbow ay umaabot ng 100 meters kapag tama ang paggamit. Depende sa bloodline, kaya nitong gumawa ng iba't ibang epekto, napakaraming posibilidad na kahit siya ay hindi alam ang magiging resulta. Pagkatapos ay inutusan niya si Wu Bangji na gumawa ng ice shield para masubukan ang mga sandata. Agad sumunod si Wu Bangji at nagcast ng isang napakakapal na ice shield, mas makapal kaysa dati niyang nagagawa. Unang sumubok si Cheng, pagkatapos niyang gamitin ang Golden Wing Energy, tumira siya gamit ang sleeve arrow. Pagtama sa ice shield, nagulat silang lahat, effortless nitong binutas ang makapal na yelo. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan mo. I-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating kwento. Hanggang sa muli, kita-kits sa susunod na kabanata.